Well, well, well. Mukhang malinaw na po sa atin mga kababayan kung saan talaga ang loyalty nitong si Super Ate, Senator Amy Marcos na nagsabi dati na Duterte forever daw siya. Oh, Duterte forever? Eh bakit? Ngayon lang mga kababayan. Oh, nag-announce na po itong si Super Ate dito sa GMA ha. Oh, balita po yan ng GMA. Tingnan nyo sa GMA website, Facebook page. Oh, inanunsyo niya mga kababayan ang mga kandidato ng administrasyon sa pagkasenador. Kasali siya. Oo mga kababayan. Tapos, ang unang-una dang konsiderasyon mga kababayan ha, para mapasok ka dyan sa bagong Pilipinas na slate ng Marcos administration ay loyalty sa presidente, loyalty sa kanilang sinumpaan sa bagong Pilipinas. At alam nyo ba kung ano ang kanilang sinumpaan sa bagong Pilipinas? Si VP Sara na mismo ang nagsabi, ang perpetuation of power. Oh, ang kanilang nilulutong charter change. Pinaka-isinasaalang-alang daw ang loyalty o katapatan sa partido at sa administrasyon. Kaya po mga kababayan, expected nyo na po ha, ang purpose ng mga kandidato ng administrasyong ito ay para makakuha ng sapat na bilang para sa charter change. Nasabi ni Sara Duterte, perpetuation of power. Dahil kulang sila sa Senado mga kababayan kulang sa numero. Sa Kongreso, sapat na sila doon kay Tamba. Pero sa Senado mga kababayan, kulang pa. Kaya kung mananalo itong mga taong ito mga kababayan, pati na si Marcos Amy, ay siguradong pasado na itong charter change. Panoorin po natin ha. Kung si VP Sara iniisip ang iluluto raw sa kanyang impeachment, ang partido naman ni Pangulong Bongbong Marcos at mga kaalyado nito. Anong sabi ni Sara? Gusto siyang ipa-impeach dahil siya ang threat sa perpetuation of power ng mga bangag. May mga nilulutong ng pangalan na panlaban sa pagkasenador para sa 2025 midterm election. Nag-meeting kagabi ang alyansa para sa bagong Pilipinas. See? Isipin nyo na lang mabuti mga kababayan ha. Nag-meeting yan sila doon sa Malacanang. Sinong nanguna? Si Tamba. Para dito sa administration slate. Saan ka makakakita mga kababayan na hindi ang presidente ang nanguna para sa administration slate? Anong slate yan? Administration o slate ng tambaluslos ng Speaker of the House? Andyan si Soto At yun nga mga kababayan, nilik ni Amy Marcos mga kababayan ang kanilang line-up. Kasali na siya. Eto tingnan nyo ha. Eto po mga kababayan, kasali si Amy. Binubuo ito ng Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos. Lakas CMD ni House Speaker Martin Tambaluslos Romualdez, National People's Coalition, Nationalista at National Unity Party. Sama-sama silang babangag muli mga kababayan. Naging sentro raw sa pulong ang mga posibleng... See? Masasabi mo bang administration slate yan kung nanguna ang Speaker of the House na dapat sana ang presidente? Feeling presidente din kasi mga kababayan, di ba? At alam na natin ha, kung magpapa-under ka sa ugok na to ni si Romualdez is walang ibang inisip to kundi chacha. Charter change po mga kababayan ang kabayaran ng pagpasok nitong mga taong ito dito sa administration slate. Pangalang kasama sa senatorial lineup sa 2025 midterm elections. Bakit? And all because, sinabi ko na dati, we are a threat to the perpetuation in power of people na interesado maging, sabihin na natin prime minister, kung matuloy yung niluluto nilang chacha o president. Si Sara na mismo nagsabi ha. Kaya gusto siyang sipain mga kababayan sa pwesto. Kabilang daw dyan si dating Senate President Tito Soto. Itbulaga. Tito Soto, hindi pa nakontento si Soto mga kababayan ilang taon na dyan sa Senado. Kung nagtagal ka dyan sa Senado mga kababayan at hindi pa rin umunlad ang ating bayan is kabilang ka sa problema. Las Piñas Representative Camille Villar. Diyos mio. Isipin niyo na lang mabuti mga kababayan, angkan ng pinakamayamang tao dito sa Pilipinas. Gusto pang magsenador na ang sahod lang mga kababayan is around 200,000 per month kung talagang hindi ka mambubuhaya dyan. Pero ang sabi kasi mga kababayan front lang daw yung sahod na 200,000 plus monthly. Dahil ang totoong pera daw dyan mga kababayan is under the table sa kanilang mga proyekto. Diyos mio. Cayetano, isa din ito mga kababayan. Na nung panahon ni dating Pangulong Duterte, nung
2016. Oh. Alan Peter Cayetano. Anti-Marcos yung mga Cayetano eh. Nasa slate na ni BBM. Political butterfly. Oh, Aimee Marcos. Sabi Duterte forever. Tapos yun pala, under sa bagoong Pilipinas mga kababayan na ang aim is loyalty sa presidente at sa bagong Pilipinas. Ibig sabihin, kung anong gusto ng bagong Pilipinas mga kababayan, agree sila. Charter change, perpetuation of power. Bong Revilla, Budots, isa pang traidor. Duterte na kunwari, tapos ngayon, lipat na naman. Black Rider, Benhur Abalos, the twitching of the mouth, ganyan, twitch the mouth. Hindi mananalo yan. Pero itong 5 mga kababayan, mukha. Pero kung ngayon palang mga kababayan is inform na ang mga tao na ang purpose talaga ng mga kandidatong ito sa administrasyon mga kababayan is para maipasa ang charter change, para makakuha silang sapat na bilang, ay ngayon pa lang dapat silang harangan. Re-electionists na sina Senador Pia Cayetano, Aimee Marcos at Bong Revilla at si DILG Secretary Benhur Abalos. Abalos plus. Pinakaisinasalang-alang daw ang loyalty o katapatan sa partido. See? Narinig nyo yun? Pinakasaalang-alang daw ang loyalty. Isinasaalang-alang daw ang loyalty o katapatan sa partido. Katapatan sa partidong bagoong Pilipinas. At sa administrasyon. So ano bang gusto ng administrasyon? Di ba charter change? Perpetuation of power. Aside pa dun sa 6 mga kababayan na nauna, Binay. Binay. Babae na Binay mga kababayan. Sama-sama na rin babangag muli. Ping Lacson na nagsasabing grabe daw korupsyon sa gobyerno ngayon, nakijoin. Si Pinuno mga kababayan, Lito Lapid. Naiwan na natin kung naging senador ba to? Wala ka talagang maririnig mga kababayan, parang palamuti lang dyan. Diyos mio. At ano ba yun? May na-remember tayo dito sa Lito Lapid Ewan na natin ha. Mukhang nagpanukala yan na batas. Siya ba yun bawal ang kandila daw? Iba ng kandila para daw iwas sunog. Sa lahat na mga kababayan, batas, isipan, kandila talaga pinagtitripan. Manny Pacquiao Pacman na gustong ipakulong si Imelda Marcos mga kababayan. Bagoong Pilipinas na rin. Yan ang nilik ni Super Ate mga kababayan. Sino pa? Erwin Tulfo. Na inaasahan natin mga kababayan na magtatanggol sa mga ordinaryong Pilipino. Ngayon mga kababayan, luhod kay Tamba. Wala talaga mga kababayan, parang kung gaano katapang ito si Tulfo dati sa radyo at sa TV, kay Tamba talaga baw na baw mga kababayan. Tito Soto, Itbulaga, Francis Tolentino, na traidor sa PDP laban. Sabi ni Pangulong Duterte, bakit na namin susuportahan kung nilayasan mo kami? Ito na ang panlaban ng bagoong Pilipinas mga kababayan. At asahan nyo, ang kinukonsidera nila dito is loyalty sa presidente, katapatan sa presidente, katapatan sa kanilang party na bagoong Pilipinas, which is focus on charter change. If they are really in accordance with the vision of the bagong Pilipinas. In accordance with the vision of bagong Pilipinas. Yun naman po ang basis ng alliance, diba po? Pero winnability, of course, is one thing na importante po Diyos yan. mio. Bukas din daw ang alyansa kahit Si sa mga Tambalustos, as if, siya talaga ang nag-lead, as if ang lakas ng winnability. Sa survey, mga kababayan, 0.4%. Nakapartido o guest candidates. Pataasin mo muna rating mo, Tamba. Kung interesado naman po ang any of the Tulfo brothers to join the alliance, andyan na nga si Erwin. be part of the coalition, okay Kasi naman. yung interview na yan, mga kababayan, is prior pa yan doon sa pinasabog ni Aimee na slate. Nung tinanong ako ng magkapatid na Marcos, Magkapatid na ni BBM, Marcos. Senator Aimee, Magkapatid na Marcos. Ito, nambudol pa sila mga kababayan. At binigyan natin ng benefit of the doubt si Aimee Marcos dahil sabi nga, Duterte forever. Ngayon, alam na natin mga kababayan ang paglalagyan nito si Aimee sabi nila, hindi kami mananalo kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. Sabi ko sa kanila, okay, sige, dahil maraming big ticket projects si Pangulong Duterte sa Davao. Hindi na kinuntinyo mga kababayan. At yung point ni Sara dito mga kababayan is perpetuation of power.
Kaya ginagawa sa mga Duterte ang mga bagay na ito. We are a threat to the perpetuation in power. Perpetuation in power ng bagoong Pilipinas. Amy, ano bang ginagawa mo, Amy? Keep your friends close and keep your enemies closer. Yan ba, Amy? May panahon pa, Amy, para patunayan mo kung saan ka ba talaga. Para sa bayan ka o para sa perpetuation of power ng iyong pamilya. Ano masasabi niyo dito? Post your comments below.